Umakyat sina Fang Yi at Rogers sa hagdan ng Grand Angel Cathedral ng Country A, kung saan naghihintay na ang dalawa pang makapangyarihang First Sequence Throne Masters. Sa loob, bilang maalamat na Sealer at Master ng Young God Throne, humakbang si Fang Yi upang kumatawan sa Xia Nation sa mataas na antas na summit na ito. Ipinakilala naman ang dalawa pang kinatawan, si Mikhail, ang mabagsik na Master ng Violent Throne mula sa Country E, at si Harry, ang Master ng Angry Sea Throne mula sa Country R. Pareho silang lubos na iginagalang na mga top-tier Master. Habang naglalakad, ipinakilala naman ni Roger ang kanyang sarili bilang isang Lord of the Throne at Archangel. Nang makarating ang grupo sa meeting hall, inanyayahan ni Rogers ang lahat na umupo sa isang napakalaking bilog na mesa na gawa sa bato. Sinimulan niya ang talakayan sa pagpapaliwanag kung bakit niya pinagsama ang apat na pinakamalalakas na bansa. Layunin nilang magtatag ng bagong pandaigdigang kaayusan sa pamamagitan ng pagbuo ng isang elite at nagkakaisang alyansa na tinatawag na Divine Punishment Squad. Bago pa man may pahayag ni Rogers na opisyal ng makikipagdigma ang squad laban sa lahat ng Rogue Throne Masters na nagdudulot ng kaguluhan sa buong mundo, nakita na agad ni Fang Yi ang problema. Alam niyang hindi simpleng partnership ang alyansang ito dahil ipaglalaban pa rin ng bawat bansa ang sarili nitong interes, lalo na kapag ang pangangaso sa mga Rogue Throne Masters ay umabot sa teritoryo ng ibang bansa. Lubos na nauunawaan ni Fang Yi ang tunay na pagkatao ni Rogers. Alam niyang si Rogers ang nagplano sa insidente ng light poison sa airport at nagpanggap lamang na lumayo kay Neil. Hinala rin niya na ang tunay na layunin ni Rogers ay makuha ang pinakamaraming throne hanggat maaari para sa Country A. Alam ni Fang Yi na maaaring tuluyang masira ang alyansa ng apat kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan habang nanggangaso, kaya nagpasya siyang makuha muna ang malaking kalamangan para sa Xia Nation. Ngumingiting may kumpiyansa, nagsalita si Fang Yi at naglatag ng isang mahigpit na kondisyon na ikinagulat ng tatlong lider. Kapag may Rogue Throne Master na umatake sa loob ng teritoryo ng Xia Nation, dapat magkaroon ng ganap na karapatan ng Divine Punishment Squad ng Xia Nation na habulin at patayin siya hanggang sa dulo, kahit anong bansa pa ang kanyang pinanggalingan o kung saan man siya magtago. Nang marinig ito lubos itong ikinagulat ng tatlong lider, habang idinagdag pa niya na kahit tumakas ang target papunta sa Country A, Country R, o Country E, mananatili ang karapatan ng Xia Nation na habulin siya. Kailangang lubos na makipagtulungan ng bansang pinagtakbuhan ng target, samantala, nanginginig sa inis si Roger habang tahimik na nakikinig sa mga kondisyon ni Fang Yi. Nang tanungin ni Rogers kung anong mga patakaran naman ang kailangang sundin ng mismong Xia Nation bilang kapalit. Kalmadong ipinaliwanag ni Fang Yi na natural na susundin din ng kanyang panig ang parehong tuntunin, nangako siyang kaya niyang kontrolin ang sarili nilang mga Throne Masters. Pagkatapos, buong tapang niyang hinamon ang iba pang mga lider na tiyaking kayahin nilang kontrolin ang kanilang mga tauhan. Idinagdag niyang maaari silang makipagkasundo sa iba pang mga tuntunin kung masyado itong mahirap para sa kanila. Sa loob-loob ni Fang Yi, natutuwa siya sa kanyang ginawa. Sinadya niyang magsimula sa isang napakatinding kahilingan upang subukan ang kanilang mga limitasyon at tunay na ambisyon. Matapos ang isang buong araw ng matitinding talakayan, sa wakas ay nagkasundo ang apat na pangunahing bansa. Nagtatag sila ng isang bagong pandaigdigang kaayusan at binuo ang Divine Punishment Squad. Ayon sa kasunduan, bawat bansa ang mamamahala sa sarili nitong mga hangganan upang mapanatili ang kapayapaan, habang sama-sama nilang susugpuin ang kaguluhan sa buong mundo. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa summit sa malalaking screen sa iba't ibang lungsod. Ipinahayag na ang misteryosong Eastern Sealer ang nagmungkahi ng isang matinding alternatibong plano na itinuring na lubhang kumpidensyal, dahilan upang lalong ma-curious ang publiko. Ipinakita rin sa mga ulat ang kahangahangang mga nagawa ng Sealer, lalo na kung paano niya walang kahirap-hirap na sinipsip ang nakal-alasong light poison na naging problema ng Country A sa airport. Ipinakita rin kung paano siya nakakapagpatawag ng isang napakalaking God of Light. Pinuri ng media ang tunay na kapangyarihang nagmula sa silangan, habang nagalak ang mga sundalo at cultivator sa iba't ibang lugar. Umaasa silang tuluyang matatapos ng kasunduan ang malulupit na digmaang sibil sa pagitan ng mga tao. Marami rin ang pumuri sa mahigpit na batas ng Xia Nation dahil matagal nang ipinagbabawal ni Fang Yi sa mga Throne Masters ang pangangaso at pagpatay sa isa't isa para lamang makakuha ng kapangyarihan. Maraming batang mandirigma ang nagsimulang mangarap na makasali sa elite squad upang makatulong sa pagprotekta sa mundo, habang ang iba naman ay nakaramdam lamang ng ginhawa dahil baka sa wakas ay makatulog na sila ng payapa. Lubos na tinanggap ng publiko si Fang Yi bilang isang tunay na miracle worker. Sa labas ng cathedral, magalang na inalok ni Rogers na ihatid ang mga lider pabalik sa kanilang mga silid, ngunit tumanggi si Fang Yi. Habang pababa siya sa hagdan, biglang lumapit si Mikhail, ang kinatawan mula sa Country E,
at humingi ng pribadong pag-uusap. Ngumiti si Fang Yi at masayang pumayag habang natuwa si Mikhail sa kanyang pagpayag. Sa paglalakad nila sa pasilyo, inamin ni Mikhail na nahihirapan ang Country E na ilunsad ang sarili nitong public cultivation program, kaya humingi siya ng payo kay Fang Yi. Bilang kapalit, nangako siyang lubos na susuportahan ng Country E ang Xia Nation sa mga magiging alitan nito sa hinaharap. Pumayag si Fang Yi na pag-usapan ang mga detalye sa ibang pagkakataon, ngunit mas matalino siyang nagmungkahi ng ibang bagay. Sa halip na basta ibahagi lamang ang kanilang mga plano, dapat magpadala ang Country E ng ilan sa kanilang mga apprentice throne masters at batang cultivator sa Xia Nation upang doon magsanay kasama ng kanyang mga tauhan. Tuwang-tuwa si Mikhail sa alok at agad itong tinanggap, umaasang magiging matagumpay ang kanilang partnership. Masaya rin si Fang Yi na makita kung gaano kabait ang leader ng Country E. Nagkasundo ang dalawang master at tinatakan ang kanilang kasunduan sa pamamagitan ng isang mahigpit na handshake. Napaisip si Fang Yi na dahil matagal nang maganda ang relasyon ng Xia Nation at Country E, napakahalaga na magkaroon sila ng isang tapat na kaalyado tulad ni Mikhail, isang taong hindi sila basta pagtataksilan sa likod. Ngunit palihim na namangha si Mikhail sa nakakatakot na presensya ni Fang Yi, bagamat pareho silang first sequence throne masters, ang napakalaking kapangyarihang nakatago sa katawan ni Fang Yi ay sapat upang tahimik na supulan maging ang marahas na pagnanasa ni Mikhail. Dahil dito, si Fang Yi ang tanging taong naroon sa buong cathedral na tunay na kinatatakutan ni Mikhail. Samantala, malayo sa Xia Nation, sa mismong hangganan ng bansa, isang grupo ng mga rogue invader ang nangungutya sa bagong tatag na Divine Punishment Squad. Naniniwala silang katawa-tawa ang ideya na kayang pigilan ng isang first sequence master lamang ang kanilang mga galaw. Dahil dito, nagpasya silang gumawa ng kaguluhan sa Xia Nation para lamang sa kasiyahan. Mayabang na sinabi ng gray-haired na leader ng mga mananakop na kahit bumalik pa ang Sealer, ang makikita lamang nito ay ang mapanirang sorpresa na iiwan nila. Ngunit bago pa man sila makakilos, biglang nakaramdam ang leader ng isang mapanganib na presensya. Lumingon siya at nakita ang isang pangkat ng madidilim at nakakatakot na mga silweta na unti-unting pumapaligid sa kanila. Napagtanto nilang sinusundan na pala sila mula pa noong tumawid sila sa hangganan ng Xia Nation. Agad na naglabas ng defensive barrier ang leader at nagtanong kung ang kanilang kalaban ba ang taong tumalo sa Shadow Throne ng Country A. Tinanong din niya kung anong iba pang kapangyarihan ng throne ang taglay nito. Bilang sagot, humakbang pasulong ang isa sa mga shadow clone ni Lin Yi at pinakawalan ng walang tigil na barrage ng mga dark energy beam patungo sa leader. Diretsyong tumagos ang mga ito sa wind barrier ng leader. Lubos na nabigla ang dalawa pang rogue nang mabigo ang depensa ng kanilang pinuno. Desperado silang lumaban, sumugod ang matinikang buhok na rogue at nagpakawala ng naglalagablab na suntok, habang naghanda naman ang kanyang kasama ng napakalaking wind blast. Pinagsama nila ang dalawang atake upang makabuo ng isang malakas na joint strike. Ngunit bago pa man ito tumama, nagpatawag si Lin Yi ng isang pana, ang lahat ng trespasser ay dapat mamatay. Nalubos itong ikinagulat ng leader, pinakawalan niya ang naglalagablab na arrow patungo sa leader na nasa himpapawid. Ayaw namang basta sumuko ng Windmaster, sumigaw siya ng buong tapang at naglabas ng napakalaking wind barrier upang harangan ang paparating na arrow. Nang makita ito, agad na nagbago ng taktika si Lin Yi, nilagyan niya ng shadow energy ang kanyang pana upang lumikha ng dark purple arrow na kayang tumagos sa barrier. Ngunit habang naghahanda siya para sa susunod na pag-atake, ngumiti ang leader habang naikinagulat naman ni Lin Yi ang nangyari. Nakapasok na sa mga anino ang dalawa niyang tauhan at biglang lumitaw sa likuran ni Lin Yi. Pinakawalan ng dalawang rogue ang kanilang buong kapangyarihan, dahilan nagkaroon ng matinding pagsabog. Ngunit sa gulat nila, ang pinakamalakas nilang pinagsamang atake ay walang kahirap-hirap na sinipsip at pinawalang bisa. Nang makakita ng maliit na pagkakataon, sumugod ang desperadong Windmaster habang may hawak na napakalaking blade na gawa sa hangin. Nanatiling kalmado si Lin Yi. Itinaas niya ang isang Dark Shadow Shield at madaling hinaranggan ng atake, dahilan upang matulala ang Windmaster sa kung gaano kabilis na pigilan ang kanyang pinakamalakas na galaw. Hindi niya sila binigyan ng pagkakataong makabawi. Nagpatawag si Lin Yi ng ilang Shadow Tendrils na mahigpit na bomb alot sa tatlong rogue, dahilan upang tuluyan silang matrap. Habang naghahanda siyang tapusin ang labanan, ilang Shadow Clone niya na may mga pana ang lumitaw sa paligid niya. Ang bawat isa ay handang magpakawala ng napakalakas na huling barrage. Nataranta ang Windmaster nang biglang hindi na niya magamit ng maayos ang kanyang kapangyarihan. Makalipas ang ilang sandali,
hindi mabilang na kumikinang na gintong araw ang bumagsak mula sa langit at tumama sa tatlong rogue, na nagdulot ng napakalaking pagsabog na sumire sa gilid ng bundok. Habang umaangat ang usok, mahinahong lumutang si Lin Yi sa ibabaw ng nawasak na lugar. Nang tuluyang mawala ang usok, tatlong kumikinang na throne core na lamang ang naiwan. Agad siyang bumaba at kinuha ang mga ito. Tiningnan ni Lin Yi ang kanyang mga nakuha at nagpasya na ang Wind Throne Core ang pinakamainam para palakasin ang kanyang agresibong metal style abilities. Ang dalawa pa ay maaari niyang itabi para magamit sa hinaharap. Napansin din niya na ang Freezing Rain attribute ay mas mahina kumpara sa Rain Master ng Xia Nation. Walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang i-refine ang Wind Throne. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong inangkin hanggang sa tuluyan itong mapa sa kanya. Kinuyam niya ang kanyang kamao at inisip dahil second sequence throne din ito. Tulad ng sarili niyang throne, naging napakadali ng proseso ng fusion. Nang matapos ang proseso, nagulat si Lin Yi nang makita na mas malaki kaysa sa inaasahan ang nadagdag sa kanyang kapangyarihan, dahilan upang umabot ang kanyang lakas sa isang ganap na bagong antas. Mabilis na kumalat sa buong mundo ang balita tungkol sa kanyang tagumpay, iniulat ng mga pangunahing media outlet kung paano niya natalo ang tatlong throne master sa iisang labanan. Dahil si Lin Yi ang kasalukuyang pangunahing tagapagtanggol ng homeland ng Sealer, nagsimula ring kumalat ang mga ulat na nakatakda siyang maging opisyal na successor nito. Samantala, sa Thai City Spirit Association, ginamit ni Lin Yi ang testing equipment upang sukatin ang bago niyang limitasyon habang pinag-uusapan ng biglaang atensyong nakukuha niya. Matapos pag-aralan ang mga resulta, inamin ni Su Chengying na hindi naman gaanong kalayuan sa katotohanan ang labis na papuri ng media. Ang kasalukuyang energy output ni Lin Yi ay papalapit na sa maalamat na antas ng isang first sequence throne master. Gayunpaman, mas nag-aalala si Lin Yi sa kung gaano kabilis kumakalat sa buong mundo ang impormasyon tungkol sa mga throne masters. Bagamat matagumpay niyang naipagtanggol ang bansa at nilikha ng kanyang pinsan ang Divine Punishment Squad, nag-aalala siya na maaaring samantalahin ng kanilang mga kaaway ang pagkawala nito sa Xia Nation upang magsagawa ng mas marami pang pagsalakay. Binanggit din niya ang mga pag-ataking ito ay lalo pang nagiging madalas, kaya kailangan ng Xia Nation na sundan ang halimbawa ng Country A at itago ang tunay nitong lakas. May ilang lihim na throne masters nang nakatala sa classified records, at sa utos ni Fang Yi, sinabi sa kanila na manatiling nakatago hanggang sa dumating ang tamang pagkakataon. Sumang-ayon si Su Qingying at itinuro na kakaunti lamang sa pinakamalalakas nilang mandirigma ang kilala ng mundo. Gayunpaman, kontrolado ng Xia Nation ang napakalawak na teritoryong puno ng mga bihirang resources at napakalakas na spiritual energy, kaya natural lamang na maging target ito. Ang ganitong kapaligiran ay nagbibigay ng hindi mabilang na oportunidad, ngunit umaakit din ito ng mga mapanganib na high-level anomalies. Ipinaliwanag pa ni Su Qingyi na ito mismo ang dahilan kung bakit patuloy na lumilitaw sa kanilang teritoryo ang mga natural disaster level beast, dahil ito sa excessive concentration of spiritual energy. Kaya naisip ni Lin Yi patuloy namang naaakit ang mga banyagang puwersa sa masaganang resources ng bansa. Dahil alam nilang hindi sila maaaring maging kampante, pabirong hinikayat ni si Su Qingying na maging susunod na throne master, nangangakong gagawin niya ang kanyang makakaya, bahagyang kinakabahan si Su Qingying, gayunpaman, alam niyang malaki ang magiging papel ng swerte para maabot niya ang ganoong antas. Samantala, sa manyebing kanlurang hangganan ng Xia Nation, tatlong nakabalabal na figure ang palihim na dumaan sa high-tech holographic defense barrier na nakapalibot sa mga bundok. Matapos lumipad sa ibabaw ng isang mahigpit na binabantayang military base, nagreklamo ang kanilang leader tungkol sa hirap ng kanilang paglusot. Pagkatapos ay inalis nila ang kanilang mga disguise. Inactivate ng tatlong figure ang kanilang camouflage suits at nagpakita sa himpapawid. Buong pagmamalaki nilang pinuri ang teknolohiyang nagbigay daan upang makalusot sila sa depensa ng Xia Nation nang hindi natutuklasan. Inamin ng blonde na leader na si Jingu na napakahigpit ng seguridad ng Xia Nation at muntik na silang mahuli. Agad siyang pinuri ng kanyang mga tauhan, tinawag siyang tagapagligtas ng Country B at pag-asa upang maibalik ang dating kaluwalhatian ng kanilang bansa. Naalala pa ng isa sa kanila ang sandaling napili si Jingu ng Sacred Moonlight, at sinabi nitong umiyak siya sa sobrang saya. Matapos mapatay ang dating leader na si Earthmaster, tuluyang bumagsak ang Country B ngunit tila binigyan sila ng kalangitan ng isa pang pagkakataon ng ipagkaloob kay Jingu ang napakabihirang first sequence Moonlight Throne. Kinutya niya ang Sealer dahil palagi nitong minamaliit ang Country B at siniseryoso lamang ang mga makapangyarihang bansa.
Determinado siyang pagbayarin si Fang Yi, balak niyang maghiganti sa pamamagitan ng pangangaso at pagpatay kay Lin Yi, ang pinakamamahal na pinsan ng Sealer. Inisip niya na ito na ang pagkakataon upang malasap niya ang tagumpay, isang pagkakataon na dapat paglaanan niya ng oras upang mapaalagahan ito. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, isang pamilyar na boses ang biglang umalingaw-ngaw sa paligid, kinukutya ang tinatawag nilang perpektong disguise at sinasabing wala itong silbi. Natigilan sa gulat ang leader, agad na kumilos si Jingu, nagpatawag siya ng napakalaking wind blade at ipinadala yun patungo sa figurang lumulutang sa ibabaw nila, hiningi niyang malaman kung sino ang taong naglakas loob na lumapit nang hindi nila namamalayan. Ngunit hindi man lamang gumalaw si Fang Yi, itinaas lamang niya ang kanyang bisig at walang kahirap-hirap na hinarangan ang napakalaking wind blade, nang makita ni Jingu na tuluyang nawala ang pinakamalakas niyang atake nang walang anumang epekto, napuno siya ng matinding takot. Ngumiti ng may kumpiyansa si Fang Yi habang nakatingin sa mga natulala nilang kalaban, casual niyang sinabi na narinig niya ang bawat salita tungkol sa kanilang plano. Inakala ni Jingu na isa lamang itong Throne Master mula sa Xia Nation na biglang lumitaw. Kinutya niya ito dahil napakadali nitong nagpakita ng sarili. Samantala, kalmado lang si Fang Yi nakatayo sa kanilang harapan. Gayunpaman, nagsimulang makaramdam ng malamig na takot sa kanyang dibdib. Hindi niya naramdaman kahit kailan ang pagdating ng lalaking ito. Higit pa roon, lubos na nakatago ang kanyang aura, isang bagay na dapat ay imposible. Pagkatapos ay pinaalab ni Fang Yi ang kanyang solar blade, at halos magalang na tinanong sila kung alam na ba nila kung sino siya. Nagbabala siya na lahat ng taong minamaliit siya ay nauuwi sa pagkawala ng kanilang throne. Agad na nakilala ng kanyang mga tauhan ang naglalagablab na espada at nagsimula silang mataranta. Nakilala rin ito ni Jingu, na puno ng matinding pangamba ang buong katawan niya dahil ang maalamat na yang Godmaster ay nakatayo mismo sa kanilang harapan. Tumalikod sila at sinubukang tumakas para sa kanilang buhay, ngunit sumigaw si Jingu at inutusang manatili sila. Tumanggi siyang manginig sa takot sa harap ni Fang Yi, nagpakawala siya ng napakalakas na shockwave ng energy at ipinaalala sa lahat na isa rin siyang first sequence Throne Master. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang buong kapangyarihan ng Moonlight Throne at sinimulang tawagin ang Lunar Divinity na namamahala sa buhay at kamatayan. Nanatili lamang si Fang Yi sa loob ng kanyang Golden Barrier habang pinagmamasdan siya. Dahil dito, lalo lamang tumawa ng baliw si Jingu. Ayon sa kanya, walang dahilan ang kanyang Moonlight para matakot sa purong yang energy. Pagkatapos, hinayla niya si Fang Yi papasok sa kanyang Moonlight Phantasm Domain. Sa loob ng domain kalmado lang siyang tinitigan ni Fang Yi, hinayaan niya na mawala ang kanyang sandata at tumingin sa kakaibang illusion world ng halos walang interes. Sa refleksyon ng tubig sa ibaba, nagyabang si Jingu na naging iisa na ang kanilang mga refleksyon, ibig sabihin, hindi siya kayang galawin ni Fang Yi habang malaya naman siyang umatake anumang oras. Naramdaman ni Fang Yi ang paparating na ambush, halos hindi siya gumalaw nang sumabog si Jingu mula sa pulang anino at sinubukang wasakin siya. Na lubos na ikinagulat ni Fang Yi. Pagkatapos ay umangat si Jingu sa harap ng isang napakalaking buwan at nagyabang na gagawin niyang lunar essence ang kaluluwa ni Fang Yi upang lalo pang mapataas ang kanyang cultivation. Ngunit habang tinatamasa niya ang kanyang inaakalang tagumpay, umalingaw-ngaw ang boses ni Fang Yi sa kadiliman. Nagulat siya Jingu, nang kalmado niyang sinabi na walang epekto sa kanya ang Moonlight abilities. Habang nakaupo siya sa throne sumiklab ang naglalagablab na Divine Solar Flames, ibinunyag niyang matapos niyang maabot ang Divine Moon Realm, nagkaroon siya ng ganap na immunity laban sa lahat ng lunar attacks. Pagkatapos ay inactivate niya ang kanyang Spiritual Clarity Eye at tuluyang winasak ang buong illusion. Doon naging malinaw na kahit ang isang first sequence throne ay hindi na makapagliligtas kay Jingu. Napaubo ng dugo si Jingu habang ipinaliwanag ni Fang Yi ang katotohanan. Mula nang maabot niya ang Rising Sun Realm at makuha ang Yang God Throne, naging imposibleng isara ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Diretsahan niyang sinabi na walang silbi laban sa kanya ang bawat lunar technique na ginagamit ni Jingu, maging ang pagsipsip ng energy, pagkontrol sa isip, o maging ang pagbaluktot sa mismong realidad. Mas malala pa, hindi pa nga naabot ni Jingu ang Rising Sun Realm. Dahil sa mga salitang yon, tuluyang nagalit si Jingu. Umubo siya ng mas maraming dugo at sumigaw na pareho silang first sequence throne masters. Sa kanyang isip, kapag mayroon kang throne, wala nang kabuluhan ng cultivation stages at maging ang mga pangunahing batas ng mundo, tuluyan niyang nawala ang katwiran. Nagsimulang magbuhos si Jingu ng napakalaking dami ng energy sa kanyang katawan.
Idineklara na kung hindi man kayang saktan ng kanyang moonlight si Fang Yi. Handa niyang ialay ang sarili niyang buhay upang magpakawala ng isang napakalaking pagsabog at burahin ang Xia Nation sa mapa. Sa kabila ng kanyang mga sinabi ay naging kalmado pa rin si Fang Yi. Dahil dito, ginamit niya ang Moonlight Throne upang baluktutin ang gravity at nagpaagos ng napakalaking avalanche pababa upang durugin ang buong bundok. Samantala, tumakas ang kanyang mga takot na tauhan para sa kanilang buhay. Lalo lamang itong ikinagalit ni Jingu, sinabi niyang ang pag-iwan sa kanya ay pagtataksil at kamatayan ang kaparusahan. Ayon sa kanya, ang pagsasakripisyo ng kanilang mga sarili upang maging lunar essence niya ang pinakamalaking karangalang maaari nilang matanggap. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang marahas na gravity vortex na humila pabalik sa dalawang lalaki. Nilamon ang kanilang mga kaluluwa upang gawing dagdag na lakas para sa sarili niya. Pinanood lamang ni Fang Yi ang lahat, tinanong niya si Jingu kung maibabalik ba ng pagpatay sa sarili niyang mga tauhan at pagsira sa hangganan ang nawalang kaluwalhatian ng Country B. Inunat niya ang kanyang kamay at ipinaalala rin niya na ang lahat ng bagay sa mundo ay sumusunod sa batas ng kalikasan. Pagkatapos ay basta na lamang niyang isinara ang kanyang kamao. Nabasag ang Supreme Lunar Technique ni Jingu na parang manipis na salamin. Ang shockwave ay tumagos sa katawan ni Jingu habang napasukan ng dugo. Sumigaw siya sa takot at sakit habang ang lahat ng soul essence at spiritual power na ninakaw niya ay tuluyang gumuho at naglaho. Napabuntong hininga lamang si Fang Yi at muling tinawag sa kanyang kamay ang Solar Blade, handang tapusin ang labanan habang pinapaikot niya ito. Samantala, bumagsak si Jingu sa wasak na nyebe, hindi makapaniwala. Tuluyan ang naputol ang koneksyon niya sa Moonlight Throne, kaya wala na siyang kapangyarihan habang papalapit sa kanya si Fang Yi. Sinabi ni Fang Yi na tapos na ang labanan, sa isang mabilis na galaw, pinatay niya si Jingu sa isang hiwa sa leeg. Habang lumilipad palayo ang kanyang ulo na dahan-dahan bumagsak sa lupa, patuloy na sumigaw si Jingu sa pagtanggi. Hindi matanggap na ganoon lamang kadaling nagtapos ang kanyang napakalaking ambisyon. Napatingin si Fang Yi sa dumating ang mga border guard ng Xia Nation. Pagdating nila na mangha sa kanilang nakita, 3 banyagang throne masters ang nilipol ng sealer ng halos walang kahirap-hirap. Nagbiro pa sila tungkol sa napakalaking avalanche na napigilan sa isang slash lamang. Gayunpaman, nagtaka pa rin sila kung paano nakalusot ang mga infiltrator sa bago nilang upgraded border security. Bigla niyang itinuro ang isang bugso ng kumikinang na asul na energy ang nakakuha ng kanilang atensyon. Nang tumingin sila sa itaas, nakita nila ang napalayang first sequence Moonlight Throne na lumitaw mismo sa kanilang harapan. Nang maunawaan nila ang nangyari, nagdiwang ang mga gwardya. Muli na namang napatunayan ng sealer ang kanyang ganap na pangingibabaw matapos niyang personal na talunin ng kapwa niya first sequence Throne Master.